Mga minamahal ko pong kapatid sa pananampalataya sa ating pong Panginoon Kristo, kung atin pong susuriin kung ano po ang isa sa pinakamalaking panganib na pwedeng kaharapin o sabihin na po natin kinakaharap na ng mga iglesia sa ating panahon, ito po yung pagkakaroon ng paghihiwalay o yung pinaghihiwalay kung ano yung paniniwala doon sa kanilang pamumuhay. Ang ibig ko pong sabihin, meron pong mga iglesia na nandun po yung kanilang pagtuon na i-pursue yung mga tamang teolohiya, ngunit pag atin pong sinuri naman yung kanilang pamumuhay, ito po ay taliwas dito. At meron din naman pong pumupunta naman doon sa kabila. Ang kanilang pinagbibigyan ng tuon ay yung pamumuhay naman ng mabuti, pero kapag tinignan naman natin, wala po silang pakialam kung ano yung tamang doktrina. Isang bagay po ito na tunay pong panganib. At isang bagay po na sa oras pong ito, habang atin pong pinakikinggan ang mga salitang ito, ay atin po ngayon tignan ang ating iglesia kung nandun tayo sa panganib na ito. Dahil ang isa pong katotohanan, ang mga bagay po o yung paghihiwalay ng doktrina sa pamumuhay ay kailanman hindi natin makikita na itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi lang po sa ito ay kanyang pinabubulaanan. At ito po yung makikita natin doon po sa sulat po ni Pablo kay Tito. Na makikita po natin na ito po yung malinaw niyang pinahayag na ang ating pong pinaniniwalaan o yung ating pong pananampalataya ay dapat ito'y humuhubog o humubog na doon sa ating pamumuhay. Ang ibig sabihin po, kung ang isang iglesia ay merong tamang doktrina o yung tamang doktrinang yon ay hindi lamang para sa kanilang kaalaman. Ulitin ko po, ang doktrina ay hindi lamang para lagyan ng laman ang ating isipan, magkaroon tayo ng kaalaman. Kundi yung pong tamang doktrina na pag-uusapan natin mamaya, ay gamitin na po natin sa ganitong termino. Isa po siyang pagkain para sa ating kaluluwa. At alam po natin, kung ating titignan ang ating katawan, kapag malusog ang pinapakain sa katawan, physically, meron po itong nakikitang magandang resulta. At ganun din naman po, kung malusog ang pinapakain sa ating kaluluwa, ito ay nagiging malusog. Ang ibig sabihin, nakikita ang kabanalan doon po sa pamumuhay. Kaya po, unawain natin na ang layunin ni Pablo sa kanyang pagsulat kay Timoteo, lalo po doon sa talata na ating pong pag-uusapan, ay hindi po niya layunin na bigyan lang tayo ng bagong kaisipan. Hindi niya po layunin na magkaroon tayo ng mga haka-haka, magkaroon tayo ng mga argumento kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin sa mga bagay patungkol dito. Lalong higit, hindi po ito sinabi ni Pablo upang magkaroon tayo ng isang mataas na karunungan na pakaramdam natin angat tayo sa iba. Kundi ang layunin, ang iglesia na makakarinig ito ay humantong sa kabanalan. Nais po ni Pablo, at ito po yung layunin natin sa umagang ito, na ang isang iglesia ay maging malusog, ganap, ito po yung iiwanan natin, kapani-paniwala sa harap ng mundong nagmamasid. Yun ang goal natin, na tayo bilang isang iglesia, tayo po ay malusog from the inside. At kapag nakita tayo ng mga tao from the outside, sila po mismo ang magko-confirm, this is the true Church of God. Kaya naman po sa umaga pong ito, simple lamang po yung tema na atin pong pag-uusapan, pero magiging mapanuri po tayo. Na gagawin po natin, susuriin po natin, salamat Deacon, susuriin po natin
Yun pong mga bagay na ating titignan kung ito po ba ay tama o mali. At ang ating pong tema lamang sa umagang ito ay meron pong pamagat na sound doctrine for sound living. O pwede natin sabihin din na sound doctrine produce sound living. At sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, para maunawaan po natin kung ano po yung sound doctrine for sound living, may dalawa po tayong katanungan na sasagutin. Ang una po is, what is sound doctrine? And the second one is, what is sound living? Bago po tayo mag-proceed sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon at tayo po ay magpasalamat. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy kaming nagpapasalamat dahil tunay na kami po iyong mahal. Dahil hindi mo kami pinababayaan. Patuloy na iyong salita ay yung binibigay sa amin ng malaya. Kaya hayaan nyo rin po, malaya itong mapahayag, malaya po na yung mapakinggan, malaya na yung maunawaan. At patuloy humantong kami kung bakit mo ito pinahayag upang malaman namin ang iyong nais, upang tumugon din kami ng tama sa iyong nais. Kaya po Ama, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu, patuloy siyang maging tagapagturo namin at patuloy magkumbinsi sa amin na kami tumugon na tama ang iyong salita at mali ang mga pananaw namin na hindi ukol sa iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. Humihingi po ako ng paumanhin. Medyo may problem po ako sa aking lalamunan. Kaya medyo nag-ano po ang aking boses. So, simulan po natin. What is sound doctrine? Doon po sa unang talata na ating po magiging batayang talata, doon sa ikalawang kabanata, mapapansin po natin na ang sasabihin po ni Pablo ito, But as for you, ang kausap niyo po ay si Tito. At ito yung sabi niya, teach what accord with the sound doctrine. So para mas maunawaan po natin kung ano yung nais sabihin po ni Pablo, marapat po natin munang balikan kung ano yung mga nauna. Kasi meron po siyang sinasabi na kung ito yung mali at ito yung tama. Kung babalikan po natin, last Sunday ay napakinggan po natin yung isang terminology na tawag nating empty talk. At yung empty talk pong yun na sinasabi ni Paul is mga doctrine coming from the circumcision party o mas kilala natin na tinatawag ni Paul na Judaizer. Alam po natin na yung kanilang teaching is according naman talaga from the teaching of Moses. Bahagi po talaga yun sa mga turo sa lumang tipan. Wala po sila doong binabago, kundi strictly lang sinasabi na ito ang turo, ito ang dapat gawin. Pero naunawaan natin na sa kabila na tama yung kanilang tinuturo, may truth, may reality sa kanilang tinuturo, kinonsider siya ni Paul na empty talks. Isabihin, wala pa rin siyang kabuluhan. Sa reason lamang na hindi lahat ng tama, maganda, ay makukonsider nating pakinabang kung wala to sa tunay na katotohanan. Sabihin, may truth pero hindi kompleto yung truth. Kaya ang sabi ngayon ni Paul, kung yun ay kulang at may mali, ngayon ituro mo na kung ano yung tama. At para maunawaan natin kung ano yung tamang sinasabi niya, atin po munang tignan, ano ba yung kahulugan nung salita mo ng sound doctrine? Kung yung empty talk ay walang kabuluhan, walang kapakinabang, ano yung kahulugan nung sound doctrine? Kung atin pong titignan, kung doon sa lengguwahe na pinagkuhanan sa wikang Griego, yun pong sound na tinanslate in English, ang meaning po ng mga salitang yun ay, sa ating wika ay malusog, buo,
at nagbibigay buhay. Ulitin ko po, yung kahulugan po nung ginamit pong salita ni Pablo, kung gagamitin natin sa ating pong wika na Tagalog, ang kahulugan po niya ay malusog, buo, at nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin lamang po, nung sinabi ni Paul na sound yung teaching, isa siyang teaching na merong nutrients. Isang teaching na, gamitin ko na po yung term, masustansya. Ang ibig sabihin, ang sound doctrine ay isang doktrina o isang aral na ang goal ay palusugin. Hindi yung ating kaisipan, kundi yung ating kaluluwa. Kailangan natin tandaan, ang sound doctrine ay hindi isang katuruan na ang pinasisigla yung ating curiosity. Ulitin ko po ha. Ang sound doctrine, hindi niya goal na i-boost lang yung ating curiosity. Minsan po maganda yon na nabuboost yung ating curiosity. Pero kung ang goal lang na naidalin tayo sa curiosity, wala po siyang kagandahan idudulot sa atin. Hindi nami-meet yung goal. At dito natin titignan na gusto ko na pong i-correct ang ating mga thinking. Especially kapag naririnig natin yung salitang Reformed teaching. Dumarating po tayo sa point ng ating buhay na kapag sinabing Reformed teaching, it is a higher thinking, it is rational, at it will boost your mind. Correct, tama naman po eh. Pero kung yun lamang yung gagawin ng isang teaching, i-boost lang yung curiosity natin, dalhin lang tayo na okay, maganda nga yan. Pero hindi naman siya magpupunta para ang ating pong kaluluwa ay lumusog na humantong sa kanyang tamang puntahan, hindi pa rin natin makukonsider na sound yung doctrine. Ulitin ko po, hindi po natin goal na magpadamihan ng nalalaman, hindi po natin goal na magpagalingan sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Ang goal natin ay maunawaan ang mga bagay-bagay, mapaliwanag, at atin pong maisa buhay. Kaya naman po, mapapansin natin kung ito po yung sound doctrine, pinapaunawa na sa atin na hindi siya patungkol dun sa mga walang saysay na haka-haka. Isang bagay po na kapag nakaririnig tayo ng mga matataas na pananalita, mga matataas na aral, ano yung unang tendency? Magkaroon tayo na tawag natin mga haka-haka. At pagkatapos ng mga haka-hakang yon, magkakaroon tayo ng walang katapusang pagtatalop. Ito kasi yon, ito yung tama, hindi, ito yung tama. Bla, 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 bla. At ngayon, sa halip na magbunga siya ng kabanalan, ang epekto po niya, nagbubunga siya ng pagmamataas. At hindi po ito yung goal ng ating pag-aaral. Hindi yung goal ng pag-unawa natin. Kundi ang goal natin is, malaman ko yung mga katotohanan yon, pero dalhin ako nun sa kababaan, kasi yun yung nagpapakita kung ano yung tamang pagkaunawa. Ulitin ko po, ang tamang pagkaunawa sa mga aral patungkol sa Diyos ay hindi dapat nagdadala sa tao upang siya ay maging mapagmataas. Kasi kung tunay niyang naunawaan, hahantong siya sa tunay na pagpapakababa. At yun yung epekto sa kanya at nakikita niya tawag nating kabanalan. Ang doktrina po ay hindi lang sinusukat kung gaano to panabik pakinggan. Exciting! Kundi ano dapat yung bunga nito. Ulitin ko po. Ang doktrina ay hindi lamang sinusukat kung exciting siya. Maganda yun na. The aseity of God. The simplicity of God. Kailan nagsimula? Ano ang order ng pagliligtas? Ano itong mga bagay na ito? Ikaw ba ay trico? Ikaw ba ay daiko? Ikaw ba ay nandun sa anong millennial view ang hawak mo? Pos ka ba? Ikaw ba ay amin?
Ikaw ba ay pre? So, wala pong problema na maunawa natin yung mga bagay na yon. Pero hindi lamang po yan na tayo nanadig para malaman yung kundi ang goal dapat ay ito. Kung ang aral ay hindi humahantong po dun sa goal, which is yung sanctification. Kahit gaano pa po ito katalino pakinggan, hindi po natin ito i-consider na sound doctrine. Hindi niya namimit yung dapat niyang mamit. So, kung ang sound doctrine po ay meron siyang dapat imit, meron siyang teaching at meron siyang maimit, siya'y dapat magpalusog. Ang question, ano ba dapat yung content? Ano ba dapat yung nilalaman ng sound doctrine? At makikita natin sa pagtuturo po ni Paul, meron pong dalawa na katangian nito na hindi pwedeng paghiwalayin. Ulitin ko po, yung sound doctrine ay meron siyang dalawang content na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ang unang content po niya ito, yun pong biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Christ. Yun yung unang content ng sound doctrine. Yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. At kapag diniscuss na po yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, meron po tayong tatlong bagay na lagi pong mapapansin doon. Una, sino ang Diyos? Ulitin ko po. Kapag diniscuss po yung grace about God, impossible na hindi mahahayag kung sino ang Diyos. At kapag sinabi natin sino ang Diyos, hindi doon sa point lang kung sino lang ang Diyos para sa iyo. Ulitin ko po. Kasi pag discuss yung grace, ang unang papasok sa atin, gracious siya, pero hindi siya just. Hindi reality yun. Walang reality yun about dun sa grace of God through Christ. Kasi part yun. So pag pinag-usapan po yun, yung grace of God through Christ, papasok kung sino po ba ang Diyos. At mapag-uusapan yung buong attribute, yung patungkol lahat sa Diyos. At kapag nahayag na po yun, makikita ng tao yung kanyang kalagayan, and then, papasok yung idea kung ano yung naging tugon ni God patungkol doon. Papasok ngayon yung gospel about kay Christ. At pag pumasok na yung gospel about kay Christ, papasok na doon yung idea. Dahil nakita natin yung sarili about doon sa attribute ni God, is kung tayo ay maliligtas lamang sa pamagitan ng pananampalataya. So, Pastor, alam naman namin yan. So, yun na ba yun? So kapag sinabi pala yon ng sino mang Poncio Pilato, he's preaching sound. Binanggit ko po kanina, meron siyang dalawang bahagi. It is the first part. Ito yung pinaka-part na wala po yung circumcision party. Wala sila nito. They teach kung paano dapat sumunod, pero wala yung unang ito, yung problem nila. Ang problem din naman kung ito lang yung tinuturo, pero wala yung pangalawang content. At yung pangalawang content po ito, yung isang pamumuhay na hinuhubog o hinubog na sa paggalang at pagsunod. Ang ibig sabihin, kapag nandun na po yung truth about God, yung whole counsel of God, ay ang part pa po ng teaching is itinuturo naman kung paano dapat ito ipinamumuhay. Paano yung proper na pagtugon mula sa mga bagay ito. Kaya pag-uusapan po una, yung isang puso na binago. Papasok na po dito yung isang disiplinadong buhay. At papasok na rin po dito yung isang banal na patotoo. Ang ibig sabihin, pag sinabi po nating sound doctrine, isa siyang doktrina na nagpapalusog ng ating kaluluwa. Kasi ang kanyang nilalaman ay itinuturo sa ating isipan yung mga katotohanan patungkol sa Diyos at sa ating sarili. At pagkatapos nating makita yung ating pangangailangan ng biyaya, ituturo sa atin kung paano ako dapat tumugon at kung sa buong buhay ko. Ibig sabihin, kailangan ng tamang pagtuturo at kung paano dapat ito gawin. Kailangan po nating tandaan na kahit gaano po ang isang doktrina na itinataas si Kristo, ngunit binabaliwala naman po yung pagsunod.
ito po'y kulang. Ulitin ko po. Kahit ano pong doktrina na itataas po si Kristo, it's good. That was our goal. Exalt Christ. Pero kung ito naman po ay hanggang dito lamang at hindi natin tinuturo, hindi sinasabi, yung tamang pag-respond dito, kulang po yun. Gayun din naman po, kung magpo-focus lang tayo sa pagsunod, ngunit wala rin namang Kristo roon. Ang ating lang ginagawa ay isang hungkag ng moralidad. Pakitang tao lamang. At wala rin itong kabuluhan. Ang ibig sabihin, kailangan nandun yung dalawang sangkap. Nandun yung aral patungkol sa Diyos at yung tamang pagtugon ng tao doon sa katotohanan patungkol sa Diyos. Tignan po natin mula po doon sa pagkain at kalusugan. Sa mga health conscious dyan. Medyo hindi po ako masyado kasali ngayon doon. Medyo nahirapan po kumilos. So, ang isa pong pagkain, gaano man po siya kainam, gaano man siya ka-healthy. Kung hindi po siya kayang i-digest ng katawan, ano po ang pakinabang nung sustansyang yon sa katawan natin? Wala. Nagkakaroon lamang po ng kabuluhan yung nutrients na yon mula dun sa pagkain kapag siya ay tamang na-digest ng ating katawan. At ganun din po yung doktrina. Kung ang doktrina ay nananatili lamang sa ating mga isipan at hindi umaabot sa ating pamumuhay, hindi po ito pinapakita ang kalusugan ng ating kaluluwa. Tandaan po natin, ang sound doctrine ay nagpapakain, nagpapalakas at umuhubog ng buhay ng isang Kristiyano. Buong buhay ng isang Kristiyano. Kaya naman po, habang atin pong napakinggan ang mga katotohanan iyan, tulad po na aking binanggit kanina, tayo po ay magiging mapanuri. Ngayon po, mula dito, tignan natin ang ating mga sarili. Una po, sinusukat ba natin ang mga pangaral na ating napapakinggan kung gaano lang sila kapani-panabik? O ang ating sinusukat kung paano tayo dinadala nito doon sa tunay na pagbabago? Pangalawa, tayo ba ay mga tagapakinig lamang ng katotohanan na, yes, we listen, tama naman yan eh. O tayo rin na hindi lang mga tagapakinig, kundi mga tagasunod din ito. At pangatlo, ang ating po bang mga teolohiya, yung ating paniniwala patungkol sa Diyos, ay nagiging dahilan upang tayo ay maging mas mapagkumbaba, matiisin, mapagmahal, at namumuhay ng may kabanalan. Mga minamahal na kapatid, kung sa ating pong pagsisiyasat ng ating sarili, ay nakita natin na nandun tayo sa tamang daan. We are on the right track. Patuloy tayong pinaalalahanan na patuloy tayong umasa sa kanyang biyaya. Ngunit kung makita naman po natin ngayon na wala tayo dun sa tamang landasin at mali yung aking mga pagtingin sa mga bagay-bagay, ito pa rin po ang biyaya po ng Diyos na tinatawag tayo. Ito yung oras upang tayo magsisik at patuloy gawin kung ano yung tama. At pagkatapos po ngayon nating malaman kung ano po yung sound doctrine, ngayon tingnan po natin yung pangalawa. Ano naman yung sound living na pinoproduce nito? Ano naman dapat yung resulta nito? So lilinawin po natin, kasi po sa bahagi pong ito is magiging tunog tayong legalista. Ulitin ko po sa bahagi pong ito, medyo magiging tunog tayong legalista kasi nandun siya sa punto na merong ine-expect na dapat mong gawin. Kaya po, lilinawin ulit natin, itong pangalong bahagi ay resulta lamang nung unang bahagi na meron ng sound doctrine. Ulitin ko po, kung wala po yung sound doctrine at hahantong agad ako sa sound living, wala po siyang pakinabang. Itong sound living na akin napakinggan ay hahantong ulit sa tawag nating empty talks. Wala siyang kabuluhan. Kaya dapat, ang magiging pundasyon natin dito,
is yung unang reality. Alam ko na yung katotohanan patungkol sa Diyos, at ngayon, ang gagawin ko na lamang, aalamin ko yung tamang pagtugon dito. So, hindi ko na po uulit-ulitin yon, itatakan sa isipan natin. So, itong part pong ito ay part na ng pagtugon. So ngayon, what is sound living? Doon po sa pagpapatuloy ng mga talata ay makikita po natin na pagkatapos niyang sabihin, o pagsasabihin ni Pablo kay Tito na ito yung ituro mo, dumiretso na po siya na ito dapat yung makita doon sa mga kasama mo. And nagbigay po siya ng age group at doon uri ng mga tao. Kung mapapansin po natin na yun pong sound doctrine is the same. Ibig sabihin, ang sound doctrine ay parehas na pakikinggan ng bawat isa. Kung ano yung biyaya nun sa kanya, yun yung biyaya nun sa'yo. Pero, depende sa iyo, especially sa age group mo at sa gender mo, yung resulta nito sa buhay mo. Ulitin ko po ha. Pare-parehas tayo ng sound doctrine, pero makikita natin, magkakaiba tayo ng sound living according dun sa ating pong dapat ating makita. So, simulan po natin na ano po dapat yung sound living. Makinig po sa akin yung mga may edad na po. I'm calling doon po sa mga meron na pong edad. Papangaralan po muna kayo ng nakakabata sa inyo. So, ano po ba yung itsura? Ito yung ano yung itsura ng sound doctrine sa sound living ng isang age man. Yung isang nakatatanda ng lalaki. So, di na po magbibigay ng edad. Alam nyo po sa sarili nyo kung matanda na kayo o hindi. Huwag na po tayong pumunta dun sa punto na in denial tayo. Alam po natin yun. So, sabi po ni Pablo, ay ang matatandang lalaki po ay tinatawag na maging ganap sa espiritu. At hindi po sila retirado sa kanilang pananampalataya. Okay. Bakit ganito yung sinabi ni Paul? Kung ating pong titignan, kapag ang isang lalaki ay tumatanda na, ang pinupunta niya yung retirement stage. At pagdating sa retirement stage, alam natin na yung kanyang physically na nagagawa, hindi mo na i-expect sa kanya na magagawa pa niya yon. Kasi nanghihina na yung kanyang pangangatawan. Kung kaya niyang gawin yon, alam natin sa kanyang pagtanda, every time tumatanda siya, hindi niya na kaya mag-perform. Physically, that was truth. Pero sinasabi ni Paul, spiritually, hindi siya totoo. Ang sinasabi ngayon ni Paul kay Titus, na sabihin mo doon sa matatandang lalaki, hindi reason ang inyong edad upang makitaan kayo ng pag-decline sa inyong spirituality. Nakakalungkot ko po kapag nakakarinig tayo ng mga news about pag-decline ng faith. At mapapansin natin, sa mga news, ang mga nagde-decline sa kanilang faith ay yung mga nandun na sa kanilang old ages. Marami na po tayo nabalitaan na tinitignan po natin na theologian, pastors, writers na dumating sila sa point ng kanilang edad at makikita natin nagde-decline sila in faith. Kasi reality po siya. Gusto ko pong sabihin sa atin ngayon sa mga nakatatandang lalaki, pwede ngayon kayo ay nandun sa matatag na sitwasyon. Pero dahil sa ating sinfulness, hindi natin pwedeng pabayaan sarili at pwede tayong mag-decline sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi ngayon ni Paul kay Titus, sabihin mo sa kanila na habang sila'y tumatanda sa gulang, dapat mas tumatanda sila sa kanilang pananampalataya. At ano yung pagpapakita na sila ay tumatanda sa pananampalataya? Pag napakinggan nyo po ito yung epekto ng pagtanda. Una po yung pagiging mahinahon. Habang tumatanda po ay medyo
parang bumabalik sa pagiging bata, nagiging padalos-dalos ang matatanda. At next po, yung tinatawag po natin pagiging marangal. So, ina-expect po ng mga nandun sa old age, dahil sila in old age, yung respect ay dapat ibigay sa kanila. Pero sinasabi, hindi. Kailangan mong i-earn pa rin yung respect sa pamagitan ng buhay mo. And next, yung pagpipigil sa sarili. Dito po ay mas bigating pansin yung tatlong bagay na binigyan ni Paul. Yun pong sound faith, sound love, at yung sound na patience. O yung tamang pananampalataya o matibay na pananampalataya, matibay na pag-ibig at pag-itiis. Bakit po ito binigyan ng emphasis ni Paul? Ano po ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya po ay ito yung nag-govern at namamahala doon sa ating ugnayan sa Diyos. Sabihin, yung ating pananampalataya is nandun siya sa point ng ating relasyon sa Diyos. Then, bibigyan niya na pansin yung love. Yung love naman is about naman sa ating ugnayan sa ating kapwa. At yung pagtitiis, siya yung sumusuporta sa parehas na iyon. Ibig sabihin, sinasabi ngayon ni Paul kay Titus na yung mga matatanda na kalalakihan, kailangan nilang bantayan yung kanilang mga sarili na baka sila ay nagde-decline dun sa kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang pagde-decline sa pananampalataya, sila po ngayon ay hindi na nakikitaan kung ano yung pananampalataya sila ay makisig pa. Ulitin ko po, ang problem, nagsimula kang makisig, pero magtatapos ka ng hungkag. Yun ang sinasabi ni Paul na kailangang iwasan. Tignan po natin sa isa pong katotohanan. Sino po dito ang nakakita na po ng isang matandang punong kahoy? So, ang isa pong matandang punong kahoy ay maganda po siyang tignan. Especially kapag malaki po talaga yung puno. At alam natin marami siyang benefits, especially the shade. At alam natin ba, sa kanyang paglaki, hindi lang siya nag-old, lumaki at lumapad, kundi even yung kanyang roots ay lumawak din. Pero nakalulungkot kung ang isang old tree ay lumaki, lumawak, pero yung kanya palang roots ay mababaw. Kaya pagdaan po nung typhoon, mga hangin, isa ay bubulugta. Ang ibig sabihin, ganun po natin dapat tignan ang isa pong matandang lalaki sa iglesia. Hindi po kayo mga palamuti o dekorasyon na nagpapakita na okay, sila yung mga matagal na sa pananampalataya. Pero kapag tinignan natin kung paano sila namumuhay, hindi na sila nagpapakita kung paano ba dapat mamuhay sa pananampalataya. Ang isang matandang lalaki ay tinawag bilang angkor o sandigan. Ibig sabihin sila'y modelo sa lahat ng gender at edad sa church kung paano ba dapat mag-finish doon sa race of faith. Uulitin ko po, ang mga matatandang lalaki sa church ay angkor ng church at sila yung model kung paano dapat mag-finish doon sa race of faith na hindi isang palunan, kundi isang mananagumpay na umasa lamang sa biyaya ng ating Diyos. Kung paano po sinabi ni Paul kay Timothy na I finish the race. Ito po yung sound living. Sabihin, habang naririnig yung doctrine, habang kayo tumatanda sa gulang, dapat mas nagmamatured ang pananampalataya. Kaya naman po, sa mga nakakatandang lalaki, tulad po ng sabi ko po, pangangaralan ko po muna kayo. Makinig po tayo. Sa mga matatandang lalaki po na naririto, kayo po ba ay huwaran ng kabanalan para sa aming mga kabataan? Pangalawa po, ang inyo po bang mga salita, mga gawa, ay nagpapalakas o siyang nagpapahina ng ating iglesia? At pangatlo,
Kayo po ba sa inyong pagtanda ay nagiging mas mabuti o matamis o mas pumapait po kayo habang kayo'y tumatanda? Mga ama ko po sa pananampalataya, tama po ba yun? Kung makita po natin ang ating mga sarili na nandun sa tamang landas, tinatawag po tayo na maging maingat at patuloy bantayan ang ating buhay. Ngunit kung makita natin na taliwas ako doon, ang biyaya po ng Diyos ngayon tumatawag sa atin, itong oras para magsisi at gawin ang tama. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pong ipamuhay ang buhay mo bilang isang sandigan ng pananampalataya sa iglesia kung saan ka man naroroon. At okay lang po siguro kayong magutom na sandali. Para naman po sa mga aking ina dito. So, para naman po, ano naman yung itsura ng sound doctrine para po sa mga nakakatandang babae? So, nagbigay rin po si Paul at tinawag po ni Paul ang mga matatandang babae na makitaan po una, kabanalan po sa kilos. Pangalawa, ito yung maganda natin tignan talaga, maingat sa pananalita. Pangatlo, pagpipigil sa sarili. So pag tingnan po natin, ito yung problem na nakikita natin in our society pagdating sa mga babae pag sila ay tumatanda na. Dumarating sa punto na nawawala na yung postura, nawawala na yung ayos ng pagkilos, hindi na nagiging control sa kanilang mga sinasabi kasi wala na po yung pagpipigil sa sarili. Sinasabi sa atin, kung tulad ng mga nakatandang lalaki, hindi rin kayo dapat nag-e-end ng yung faith in declination. Hindi kayo nagde-decline, kundi dapat kayo ay nagme-maintain kung nasan man kayo o umaangat pa din kayo. At may binigyan po na emphasis para sa kanila. May role talaga sila. Ito yung magturo. Kung inyo po napansin sa binasa natin talata, ay wala pong instruction para sa mga babae na nakakabata. So, hindi po sa hindi kayo mahal ni Pablo o hindi kayo mahal ng Diyos, kundi nakapaloob po dito yung truth din about sa inyo. Kasi, nung binanggit ni Paul na ito yung dapat ituro sa mga nakababatang babae, pinapaunawa lang ni Paul, ito dapat yung ginagawa ng mga nakababatang babae. Nagkaintindihan po tayo. Nung sinabi ni Paul na magturo dapat yung mga nakakatandang babae sa mga nakababatang babae, naunawaan na natin na yung ituturo sa mga nakababatang babae, yun yung ine-expect at yun yung resulta sa kanila nung sound doctrine. Kaya tingnan po natin ngayon kung ano po yung dapat ituro. So, ang una po na dapat nilang ituro ay yung kung paano dapat ibigin ang asawa at ang mga anak. Pangalawa, yun pong kalinisan at kainahunan. Pangatlo, yun pong kanilang fidelity o katapatan sa kanilang tahanan. And lastly, yung pagpapakita kung paano po dapat magpasakop sa kanilang mga asawa. Ito yung dapat ituro ng mga nakatatandang babae at ito dapat yung ginogol ng mga nakababatang babae na paano ako magiging mabuting asawa at mabuting ina sa aking mga anak o magiging asawa o magiging anak. Paano ako na magmamature sa purity, paano ako ngayon, kung paano ko na hinahanda ang sarili ko maging faithful sa aking tahanan, at matuto rin ako magpasakop doon sa aking may bahay. Ang question po ngayon, bakit ito ay dapat ituro? Kung mapapansin po natin sa talatang ating binasa, dito po sa part na ito may consequence kapag hindi nangyari. Hindi siya binigyan ng pansin sa mga lalaki, pero may binigyan ng emphasis para sa mga babae. Ito po yung sabi, that the word of God
may not be reviled. Para yon doon sa point na nagturo doon sa mga sa mga babae, nakatatanda. Ibig sabihin, yun pong isang kababaihan, kahit gaano man po siya aktibo sa iglesia, kung hindi niya nagagawa yung kanyang layunin bilang isang may bahay at isang ina sa kanyang anak, hindi po ito nagko-complement at nagpapakita nung sound doctrine na kanyang tinanggap. Ito'y sumasalungat. Hindi siya nagpapakita na, eto nga, yang ang isang babaeng yan ay kumikilala at nauunawa niyang tama kasi sumasalungat. Ibig sabihin, ang larawan ng isang babae ay kung ano yung larawan niya sa kanyang tahanan. Yung kanyang asawa at ang kanyang mga anak ang magpapatunay kung tunay nga na ang isang babae ay namumuhay ng tama at nakaayon sa salita ng Diyos. At sa oras na taliwas po yun, nagbigay si Paul ng nakakalungkot na pangyayari. Ang mabuting balita ay nalalapas tangan. Makinig po ang mga nakakatandang babae at nakakabatang babae. Every time na kahit kayo po ay palaging naririto, you are very active and present in this church, dito sa bulwagang ito. At nakikitaan kayo na parang, yes, we're okay. Pero kapag tinignan na po yung bumalik sa inyong mga tahanan, at pag kinausap na si Mister, kamusta ba si Mrs.? Di makapagsalita si Mister kasi under, di joke lang. Pag tinanong na po si mga anak, ito po ay nagyumuyurak doon po sa mabuting balita. At pinauunawa po sa atin mga minamahal, mga ina. Nagtatanong po tayo, ano bang ministeryo namin dito? Ituturo na po ni Pablo. Ang ministeryo ng isang babae ay hindi po maggawa ng mga bagay na dito sa iglesia, tumayo sa pulpito at magturo, kundi ang trabaho, ministeryo ng isang babae ay pangalagaan ang kanyang mismong tahanan. Uulitin ko po, ang ministeryo ng isang babae ay pangalagaan ang kanyang mismong tahanan. At sa kanyang pangangalaga ng tahanan, nagko-complement ito dun sa mabuting balita. Ang isa pong ina ay hindi lamang po nagtuturo sa pamamagitan ng salita. Kayo po ba ay nagtuturo sa pamamagitan ng salita? Meron po ba dito na nagtuturo lang na ito gawin mo? Ang tamang pagtuturo po ay sa pamamagitan po ng halimbawa o teaching by example. At ang mga bata po ay natututo kung ano yung pagtitiis, ano yung kabaitan, ano yung disiplina sa kanila pong pagmamasid. Ibig sabihin, natututo ang inyong mga anak sa inyong tahanan at yung mga nakababatang babae kung paano nila kayo tinitignan sa mga bagay-bagay. Kasi ulitin ko po, ang mga nakakatandang babae, ang inyong ministeryo ay magturo sa mga nakakabata. Hindi mula sa pulpitong ito, kundi mula sa isang tapat na buhay. Ang buhay po ninyo ang magiging mensahe para sa kanila. Kaya naman po, makinig po sa akin muna rito ang aking mga ina. At gayon na rin po ang mga kababaihan, mga katakang babae. Inyo po bang sinasadya na gabayan ang mga nakababatang babae? O sa mga nakakabatang babae, sinasadya nyo rin ba na kayo'y gabayan ng mga nakakatandang babae? Parehas po yun. Ang mahirap po ay iba kasi kung wala pong magtuturo, iba ang magtuturo doon.
Ulitin ko po, kung hindi ang mga nakatatandang babae ang nagtuturo sa mga nakababatang babae, ibang nakakatandang babae ang magtuturo sa kanila. At ang isang nakakabatang babae na humahanap ng turo sa nakakatandang babae sa labas at hindi sa iglesia, nagkakaroon din tayo ng problema. Kasi hindi natin nakikita, hindi natin matututunan kung ano ang tamang pamumuhay. Ano yung sound living na dapat makita. Pangalawa, ang inyo bang pananalita ay nagbibigay pakinabang o ito'y nakakasira? At pangatlo, ang inyo bang pamumuhay ay nagpapaganda o nagko-complement sa ebanghelyo o ito pa'y nagdudulot ng alinlangan? Kayo po makakasagot niyan. At kung makita po natin na meron dapat itama, ito po ang biyaya ng Diyos, tinatawag tayo ulit na magsisik at gawin kung ano po yung tama. At para naman po sa mga nakababatang lalaki, sa mga ka-age level ko po, ay pakinggan po natin. Marami pong sinabi sa mga nakakatanda, isa lang ang sinabi sa nakakabata, especially lalaki. Ang sabi po, magpigil ng sarili. At yun pong utos na yun ay sinasaklawan na ang lahat. Ang isa pong kabataan, tayo po, di ko lang po kasama po ako dito, parang hindi kasi masyadong nakikita, puno po ng lakas, sigasig, at ambisyon. Yun po ang kabataang lalaki. Tayo ay, puno pa tayo ng energy. Kaya pa natin gawin yung mga bagay-bagay. Masigasig tayo at marami tayong gustong abutin sa buhay. Wala pong problema doon. Ngunit, ang isa pong kabataan na puno man siya ng lakas, sigasig at ambisyon, kung wala po siyang disiplina, wala po itong dulot sa kanyang mabuti, kundi ito'y makakasira lamang sa kanya. Ulitin ko po, gaano man tayo puno ng lakas, sigasig at ambisyon, kung wala tayong disiplina, wala ito magandang idudulot, kundi sisirain lang tayo nito. At gusto ko tandaan po natin itong mga bagay pong ito. Ang pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili ay kailanman hindi kahinaan. Tama, ang world magsasabi sa iyo, dahil bata ka pa, be reckless. Hindi ang teaching ng world, tama po ba? Hanggang bata ka, sumugal ka. Hanggang bata ka, gawin mo to. Hanggang malakas ka, sige. Do what you want. Bata ka pa, malakas ka pa. Pero ang tinuturo, ang pagpipigil ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Kundi pinapakita nito yung isang lakas ng pamamahala. Ibig sabihin, ang isang kabataan na marunong magpigil ng sarili ay isang kabataang nagpapakita ng tunay na kalakasan. Kasi kaya niyang kontrolin ang mga bagay-bagay. Ang isa pong magandang makina o isang mabilis na makina na isang sasakyan, maganda po yun. Kasi madali mong mapupuntahan yung gusto mong puntahan. Pero yung makinang yun, ng sasakyan, pag wala po siyang preno, kahit gaano siya kabilis, gaano siya kalakas, wala po siyang magandang idudulot, kundi disgrasya at panganib. Kunit, pag ito'y nagkaroon ng control, may pakinabang na po. At ganun po tayong mga kabataan. Kung tayo po ay merong lakas, dapat itong pamalaanan ng karunungan. At anong karunungan po iyon? Karunungan mula po sa salita ng Diyos. Kaya po sa mga tulad ko pong kabataan, tignan po natin ito. Ang ating po bang mga pagnanasa ay pinamamahalan o ginogovern ng kasulatan o bugso lamang ng ating damdamin? Pangalawa, hinahasa ba natin ang ating sarili sa disiplina at sa kabanalan? At pangatlo, ang ating bang tinatayong kinabukasan, yung ating mga pangarap, ay nagbibigay liwalhati sa Diyos. Mga kabataang katulad ko, atin pong tignan, kung wala po tayong pagpipigil sa sarili, ngayon po tinatawag tayo ng Diyos.
na muli pong tignan, surian sa sarili, at mula sa kanyang biyaya, mamuhay na may pagpipigil sa sarili. At pagkatapos po na ituro po yung patungkol sa age bracket, pinunta naman po pinunta po ulit ni Paul yung kanya pong pagtuturo para naman po sa mga tagapanguna. Pagkatapos sabihin ni Pablo kay Tito na bantayan mo, Tito, bantayan mo yung mga matatanda diyang lalaki, babae at kabataan. Ang sabi niya ngayon, Tito, baka may nakakalimutan ka. Bantayan mo rin ang sarili mo para naman po to sa mga binigyan ng pribilehiyong manguna sa iglesia. Meron din po dapat makita sa atin. At pinaalala po ni Pablo na ang lahat po ng tagapanguna ay dapat po na ito. Dapat po tayong unang mga tagapakinig ng ating mga pinapangaral. Ulitin ko po. Sinasabi po ni Pablo kay Timoteo, binigyan kita ng trabahong mangaral, pero dapat ang iyong pangangaral, ikaw mismo ang unang tagapakinig ng iyong pinapangaral. Ibig sabihin, bago mo siya ipangaral mo sa sarili mo. Ikaw ang una dapat magbenepisyo ng mga bagay na iyan. Kasi pinapaalala po itong bagay na ito. Nawawala po ang bigat, gaano man siya katotoo, ng isang doktrina kung ito po'y sinasalungat ng isang pamumuhay. Ulitin ko po. Gaano man po kaganda ang pangaral, kung ito'y taliwas sa pamumuhay, hindi po nawawala yung katotohanan, ang nawawala po yung bigat. Totoo pa rin yun, pero nagiging parang hindi na siya totoo. Yung ating pong matuwid na pananalita, integridad, dignidad, at katapatan ay napapatunayan po natin o mapapatunayan natin hindi po sa pamamagitan ng pagtatalo. Hindi po na mapapatunayan na tayo may integrity, dignity, and fidelity sa pamamagitan na makipagtalo tayo. Kundi ito po ay makikita sa ating buhay. At ito yung sinasabi ni Paul kay Titus, merong lumalaban sa iyo dyan, the circumcision party. Yes, pares kayo magturo. Pero makikita kung sino ang totoo. Kasi yung buhay nila ay taliwas. At ikaw ngayon, ipamuhay mo kung ano yung totoo. Yun pong isang baluktot na panukat, pang-measure o pamantayan, ay kailanman hindi po siya makapagwasto. Ang isang pamantayan baluktot, na dalawa yung pamantayan, kumbaga isang double standard na pamantayan ay kailanman po wala siyang kayang iwasto. Kasi nagbabago yung depende sa mga bagay-bagay. Hindi ka pwedeng sabihin na para lang yun sa'yo pero hindi yan para sa akin. May problema po doon. Pero yung isa pong buhay na naayon sa katotohanan ay tunay pong nagbibigay ng bigat ng salita. Sabihin yung integridad at dignidad at katapatan ng tao ay nagbibigay ng bigat sa kanyang sinasabi. Hindi po ulit sinasabi na hindi na totoo yung sinasabi, kundi yung bigat. Sabihin na babaliwala yung reality kung hindi nakikita yung reality sa buhay ng isang tao. At pinapaalahanan ang mga tagapanguna na kung ang mga tao ay binabagong salita ng Diyos, kayo rin mismo ay dapat mabago ng salita ng Diyos. Kung ang iglesia ay lumalago sa kabanalan, kasabay kayo sa paglago sa kabanalan. Kasi po, itong mensaheng ito ay hindi para sa isang individual lamang, kundi para sa buong iglesia. Kaya sabi ni Pablo, dapat sabay-sabay kayong lumalago sa inyong kabanalan. At panghuli, ay tignan po natin sa mga, hindi pa panghuli, tignan po muna natin ang ating mga sarili. Kasama po ulit sa mga tagapanguna po, pinapatibay ba ng ating pong mga pamumuhay ang ating tinuturo? Ulitin ko po, pinapatibay ba po ba ng ating mga pamumuhay ang ating mga tinuturo? Pangalawa, binabantayan po ba natin pareho ang ating doktrina, pati ang ating asal?
At pangatlo, nagbibigay ba tayo ng dahilan upang malapastangan ang mabuting balita? Atin pong tignan ating mga sarili. At ito na po yung panghuli para po sa mga lingkod. So, importante po itong bagay nito kasi hindi po ito usapin na meron pa pong slavery. Pero lahat po tayo commonly ay mga employee, mga naghahanap buhay. At tinawag po ni Paul ang mga alipin at sa ating po mga employee sa tatlong bagay: pagsunod, katapatan, integridad. Yun naman po talaga yung common na hinahanap ng isang employer sa kanyang employee. Meron po bang isang employer na meron po bang employer na ang gusto niya yung kanyang employee hindi sumusunod? Meron po bang isang employer na ang gusto niya sa kanyang employee hindi tapat? Meron po bang isang employer na ang gusto ng employee wala integrity? Walang ganon. Ang gusto ng employer ay yung kanyang employee ay marunong sumunod, tapat, at syempre may integridad. Pero tingnan natin kung bakit ito binigyan ng pansin ni Paul. Ano ba yung dahilan nito? Pinapakita lamang po na pag nakikitaan po ng kagandahang asal, nagko-complement po ito dun sa doctrine of God. Para ulit po siya katulad dun sa teaching ulit naman ng mga leaders. Kung dun sa leaders is nawawala yung degree nung kanyang teaching sa kanyang pamumuhay, para naman sa mga lingkod ay kapag hindi ito nakikita, hindi na napapaganda, napapapangit pa nito yung doktrina. Kasi tinuturo po ni Paul na sa lahat dapat ng pamumuhay natin is nabibigyan o na-adorn yung doctrine of God. At magagawa po natin yan kung tayo po ay nakikitaan sa ating pong mga workplace ng tamang pagsunod, ng katapatan at integrity. Kasi po kung ang mga alipin sa panahon nila ay maaaring magluwalhati kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod, at sinasabi lang ni Pablo, paano pa yung mga nasa marangal na kalagayan? Kung yung mga nasa baba ay kayang gawin yon, hindi ba kayang gawin yon ng mga nasa taas? Sinasabi, dapat nagko-complement yung ating buhay doon sa mabuting balita. Yung pong isang alahas ay kailanman di siya nagbibigay ng halaga sa tao. Ulitin ko po ang isang jewelry, gano'n man yan kamahal, hindi siya nagbibigay ng halaga sa tao. Pero kaya niya magpaganda ng anyo. Ganyan din naman po, ang mabuting pamumuhay ay kailanman di po siya magdadala ng kaligtasan. Pero pinapaganda po nito yung ebanghelyo na ating pinahayag. Kaya naman po, mga minamahal na kapatid, sa ating po bang trabaho, tahanan, pamayanan, pinapaganda ba ng ating pamumuhay ang mabuting balita? At panghuli, ang inyo bang pamumuhay ay naglalapit ng mga tao kay Kristo o ito'y naging instrumento para sila pa ay lumayo? Mga minamahal ko pong kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, kailangan natin tandaan, ang tamang doktrina ay kailanman hindi option. Pero ganun din po yung tamang pamumuhay. Lagi po siyang magkasama at dapat palagi siyang itinuturo at dapat palagi siyang pinakikinggan. Kasi po tulad ng binanggit natin kanina, ang mundo po ay nagmamasid sa atin. Hindi lamang sa ating mga sinasabi, kundi sa ating pamumuhay. Kaya naman po, nawa, tandaan natin yung mga bagay pong ito. Una, hinuhubog po ng doktrina ang ating pamumuhay. Pangalawa, ipinapakita ng ating pamumuhay kung ano ang ating doktrina. At pangatlo, naluluwalhati ang Diyos kapag kapwa matibay ang dalawa. Ibig sabihin, kapag tayo ay matibay sa doktrina at matibay sa pamumuhay, ito yung tunay na nagbibigay ng gloria sa ating Panginoon. At nawa po, sa kanyang biyaya, ay pagkalob sa atin ng Diyos na una, lubos po nating paniwalaan ang katotohanan pong ito. At kung atin po itong paniwalaan, nawa din po ay tapat nating itong isabuhay. At nawa, sa pamagitan nating buhay, ito ay magpaganda
ng aral ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yun lamang po sa umaga pong ito, tanghali pong ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po kami nagpapasalamat dahil tunay na Ikaw po ang Diyos na minamahal ang Iglesia. Salamat dahil patuloy mo kaming tinatawag sa tamang doktrina, na hindi po ito isang aral na nagpapalaki lamang ng aming mga ulo, nagbibigay impormasyon, kundi ang isang tamang doktrina ay humuhubog, nagpapalusog ng aming pong kabuang buhay, at ang refleksyon po nito o ang manifestation po nito ay ang aming buhay na nakaayon sa iyong salita. Kaya po Ama, mula sa katotohanan na aming pong napakinggan, na aming pong sinuri, at makita nga po namin ang aming kakulangan, kami humingi ng tawad at patuloy humingi ng tulong na tulungan nyo kami. Na simula po ngayon, hindi lamang sa isip namin ang tama, kundi pati aming pamumuhay. Tulungan po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.